10,000 pesos cash gift para sa mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Paano nga ba ang mag-apply nito? Saan pwedeng kukunin ang 10,000? Yan ang ating aalamin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga ganitong informative content na narito sa aking channel, ay maaari nyo i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs para po sa lahat ng mga Filipino senior citizen na meron pong edad 80, 85, 90 at 95 years old, dahil kayo po ang sinasabi dito sa Expanded Centenarian Act or Republic Act 11982 na bibigyan ng paunang 10,000 piso na cash gift mga ka-vlogs, no? Magandang balita po talaga ito para sa mga Filipino senior citizen, no? And ito nga ay aprobado na at naging isang ganap na batas na. Permado na po ng Pangulong Bongbong Marcos mga ka-vlogs. I think mga 2 months ago ay aprobado na ito, no? At pinupunduhan pa lamang, no? Hinahanapan pa ng pondo, hinahabol ang budget, ano, para maibigay itong 10,000 cash gift at para ma-applyan ng ating mga senior citizen na may ganoong edad mga ka-vlogs. So, aantayin po ang pondo from Department of Budget and Management or DBM mga ka-vlogs. So, para po sa mga nagtatanong kung ano na ang status nito mga ka-vlogs, no? Ano na ang kalagayan? Pwede na bang mag-apply? Pwede na bang makakuha ng 10,000 piso? No, ang kasagutan po dyan mga ka-vlog sa ngayon ay hindi pa po siya effective, no? Hindi pa po siya talagang binibigay ng buo ang 10,000 kasi nga sa sinabi ko na hinahanapan pa ng pondo at tinaantay pa ang approval ng pondo mula sa Department of Budget and Management or DBM mga ka-vlogs. Pero kung napapansin nyo, kung kayo po ay 80 years old, 85, 90 or 95 years old, pwede pa rin po kayong makakuha ng cash gift sa inyong OSCA office or sa inyong MSWDO or CSWDO na andyan sa inyong LGU. Pero hindi po ito buo na 10,000, no? Depende po sa LGU yan, no? Merong binibigyan ng 3,000, 5,000, 2,000, so depende po sa LGU. Sa ngayon po yan, since wala pang pondo, no, hinahabol pa ang pondo dito sa 10,000 piso na cash gift. So, pwede kayong mag-apply sa inyong OSCA or CSWDO or MSWDO mga ka-vlogs. Huwag nyo lang kaligtaan na dalhin ang inyong senior citizen ID or any valid ID na mayroong petsa ng inyong kapanganakan, no, para mapatunayan na kayo ay talagang ganoon na ang inyong edad, 80, 85, 90 or 95 years old mga ka-vlogs, or the birth certificate, no, pwede nyo yung i-present mga ka-vlogs. So, this Expanded Centenarian Act or Republic Act 11982 ay ito po ay paunang cash gift, no, habang nag-aantay sa pagiging centenaryo or centenarian senior citizen na edad 100 years old, dahil yung existing batas natin mga vlogs regarding the cash gift na ibibigay, no, sa ating mga senior citizen ay para lamang yon dati, no, sa mga umabot ng 100 years old na kung saan magkakaroon ng or makakatanggap ang isang centenarian senior citizen ng felicitation letter, no, mula sa Pangulo ng Pilipinas, at syempre ang 100,000 pesos na matatanggap, no, aside from the LGU na magbibigay din po ng cash gift, no, kasi may mga LGU na nagbibigay din ng another 100,000 or depende po per LGU yan kung magkano yung ibibigay nila mga ka-vlog. So sa ngayon, no, itong paunang 10,000 piso ay pakonsuelo ito
parang advance siya mga ka-vlogs, no, na cash gift, early cash gift, no, dahil hindi naman lahat umabot or aabot sa 100 years old, no. Yun din naman yung katotohanan. Ayon nga sa pag-aaral, ang lifespan ng mga Filipino ay hindi talaga aabot sa 90 years old. So ayon yan sa pag-aaral mga ka-vlog. So ngayon pa lang, habang maaga, ay kahit pa paano makakatikim ng 10,000. Yung mga may edad lang ha, na 80, 85, 90 at 95 years old ng 10,000, no? Habang nag-aantay nga sa pagiging centenaryo or centenarian. So, yun. And hindi po ito retroactive mga ka-vlogs. Ibig sabihin ng retroactive, halimbawa po, ngayon 80 na kayo, or 85, or 90, or 95 na kayo. Once na kasi merong pondo na, or pwede nang magbigay ng 10,000 piso na cash gift mga ka-vlogs, ay hindi po ito retroactive. Ibig sabihin, hindi po siya maihahabol, no? Kung pagdating ng panahon na yun na kayo po ay or ready na po na pwede mag-apply ng 10,000 at kayo ay nasa 81 na, 81, 86 years old, 91 years old, 96 years old, hindi na po kayo kasali, no? Mag-aantay na kayo sa 85, 90 or 95 years old. Hindi po siya retroactive, so hindi po siya ihahabol mga ka-vlog. So talagang insakto, no, exact 80, 85, 90 at 95 years old lamang ang bibigyan po ng 10,000 piso. So sana'y naging malinaw tayo dyan mga ka-vlogs, dahil yung iba kasi iniisip na kung 81, 82, 86, 87 makakakuha, no, makaka-apply. So hindi po, hindi siya retroactive. Sinasabi po ng batas under the Republic Act 11982 mga ka-vlogs ay talagang exact 80, 85, 90 at 95 years old. Kaya sa lahat po ng mga senior citizen na mga nagtatanong, actually binabaha tayo ng mga katanungan, no, sa ating Facebook page, Messenger, no, kung pwede na ba silang mag-apply dito sa cash gift for dito nga sa Expanded Centenarian Act. Ang kasagutan po ay hindi pa po, wala pa po kayong makuhang 10,000 dyan sa OSCA or sa CSWDO or MSWDO kung kayo ay mag-a-apply, no, dahil hindi pa po nailabas ang IRR or the Implementing Rules and Regulation, at saka pangalawa ay wala pa pong pondo mga ka-vlog. So antayin lamang natin na magkaroon ng pondo at mailabas ang IRR, no, and I think naman, no, I believe bago matapos ang taon na ito ay magkakaroon ng pondo, no, sana at magkakaroon na ng IRR para naman yung mga 80 na ngayon, 85, 90 or 95 ay makakatanggap pa bago mag-birthday, no, para hindi na sila mag-antay ng another 4 years para makakuha ng 10,000 cash gift mga ka-vlogs. So huwag niyong kaligtaan mga ka-vlogs, para po tayo makakuha dito sa 10,000 cash gift ay kailangan po tayo magkaroon ng Senior Citizen ID. Sa mga walang Senior Citizen ID dyan, ayan, lumapit na kayo sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na andyan sa inyong LGU, dahil isa sa trabaho ng OSCA ay ang pagbibigay ng inyong Senior Citizen ID. And inaanyayahan din po natin lahat ng mga senior citizen na hindi pa nakarehistro sa NCSC database. Ayan, mag-register na kayo mga ka-vlogs, dahil sa ngayon nasa 4.8 million na po ang nakarehistro sa database. So baka isa kayo sa mga hindi pa nakarehistro. So ang website po is www.ncsc.gov.ph mga ka-vlog. So diyan kayo magpa-register, no, and para masali kayo sa NCSC database. Of course, no, prioridad dyan ang makakuha ng mga benepisyo, ayuda, pensyon, no, iba pang mga benefits, no, dahil si NCSC na po ang mamamahala sa inyo, no, ilalabas na po sa DSWD ang responsibilidad na yan. So sa ngayon pa lang, magpa-register na kayo mga ka-vlogs. Ulitin ko,
Ang website or ang link is www.ncnc.gov.ph. So, ulitin ko mga ka-vlogs, huwag muna kayong mag-apply doon sa 10,000 cash gift. Pero pwede naman po kayong apply ng cash assistance, no? Kasi may mga makukuha naman kayo, no? Kung kayo ay 80, 85, 90, or 95 years old, no? Pero hindi talaga exact. Ulitin ko, hindi exact na 10,000 pesos. At least man lang, merong 3,000, 2,000, or 5,000. Depende na po yan sa Oscar, sa LGU yung mga ka-vlogs, no? So, antayin lamang natin na magiging effective na po ang pamamahagi or payout, no? Pagbibigay nitong 10,000 cash gift under the Expanded Centenarian Act or the Republic Act 11982. Sana naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Pindutin nyo po yung all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.